Wow, grabe yung mga materyales na pinadala mo. Ang bigat ng tanong dito at mukhang libong-libong taon na itong pinag-uusapan. Para tayong, alam mo yon, mga detective na sinusubukang isolve ang isa sa pinakamatandang kaso sa teolohiya. Sina Hillel o Lucifer at Adan ba ay biktima lang ng tadhana o sila ba talaga, kumbaga, ang may gawa ng sarili nilang pagbagsak? Eksakto. At yung mga source mo, naglalatag yan ng dalawang magkasalungat na teorya. Ang una, parang sinasabi ng prosecutor. Sila ang may kasalanan. Meron silang lahat ng pagkakataon na umiwas pero pinili nilang magkasala. Okay. Ang pangalawa naman, parang galing sa defense attorney. Hindi po. Sila ay na-set up lang ng isang plano na mas malaki pa sa kanila. Itinakda na silang bumagsak. Ang mission natin ngayon ay himayin yung ebidensya para sa bawat panig. Ang ganda ng pagkaka-frame mo dyan. Sige, simulan mo natin ang investigasyon. Unang suspect, si Heliel. Ayon sa unang teorya, malinaw na malinaw daw may kakayahan si Heliel na hindi magkasala. Paano raw nangyari yun? Okay, so ang argumento, nakasentro yan sa dalawang napakahalagang konsepto. Malayang kalooban at biyaya ng Diyos. Ganito yung paliwanag sa source mo. Walang nilalang, kahit gaano pa siya kaperfekto, ang kayang manatiling matuwid sa sarili niyang lakas lang. Ah, okay. Kailangan niya ng tulong o yung tinatawag na biyaya ng Diyos para manatili sa tamang landas. Okay, teka, para mas madaling maintindihan, paano natin yan i-imagine para mas simple? Sige, isipin mo na lang na yung biyaya ng Diyos parang isang life vest. Palaging nakaalok sa'yo habang nasa gitna ka ng dagat. Hindi ito sa pita isusuot sa'yo, pero nandun lang, abot kamay mo. Ang malayang kalooban mo o ni Hillel sa kasong ito ang magdedesisyon kung aabutin mo ba yung life vest o susubukan mong lumangoy mag-isa. Gets ko. So, ang kasalanan ni Hillel sa pananaw na to ay hindi dahil sa kahinaan niya, kundi dahil sa desisyon niyang tanggihan yung inaalok na life vest. Pero, may patunay ba dyan sa mga source? Parang ang hirap patunayan ng isang bagay na nangyari sa mga anghel, diba? Meron. At dito, nagiging interesante. Gumamit ang source mo ng isang kwento mula sa Genesis para i-illustrate yung punto. Yung kwento ni Abimelech. Ah, si Abimelech. Oo, medyo malayo ang agwat sa kwento ng mga anghel. Pero pakinggan mo, naalala mo ba, kinuha niya si Sarah, asawa ni Abraham, kasi akala niya kapatid lang. Pero, ayon sa source, dahil yung intensyon ni Abimelech ay puro, wala siyang balak magkasala, ang Diyos mismo ang kumilos para pigilan siyang gawin ito. Sandali, paano yun naging connect dito? Kung pinipigilan pala ng Diyos ang tao na magkasala, bakit hindi niya pinigilan si Hillel? Diyan pumapasok yung crucial detail. Nililinaw ng source na kung pinili pa rin ni Abimelech na ituloy yung masamang balak matapos siyang bigyan ng babala, hindi na siya pipigilan ng Diyos. Ah, okay. Ipinapakita nito na yung biyaya nariyan para tumulong, pero yung huling desisyon nasa nilalang pa rin. At yan mismo ang argumento para sa mga anghel, sina Miguel at Gabriel, na natili silang tapat kasi patuloy nilang tinanggap yung life vest. Si Hillel naman, kusa at buong pagmamalaki na tinanggihan nito. Okay, so kung may tunay siyang pagpipilian, doon nagiging makatarungan yung parusa sa kanya. Kasi kung wala namang pala siyang choice, 'di ba? Kung nakatakda na siyang bumagsak, parang ang lupit naman ng Diyos na parusahan siya para sa isang script na sinusunod lang niya. Eksakto. Yan ang puso ng unang pananaw. Responsibilidad at hustisya. Kung walang tunay na pagpili, walang tunay na hustisya. Pero heto ang isang bagay na, alam mo yon, bumabagabag sa isip ko habang binabasa ko yung mga materyales mo. May malaking punto dyan tungkol sa krus. Sinasabi na yung sukdulang pag-ibig na ipinakita sa krus ang nagbibigay sa atin ng pinakamalakas na motibasyon para sumunod. Pero, bumagsak si Hillel bago pa magkaroon ng krus. Sandali, hindi ba parang dehado sila? Parang binigyan sila ng exam na hindi pa tapos yung reviewer? Napakagandang tanong yan at direkta yung sinasagot ng source mo. Ang paliwanag ay ganito. Ang krus, ang kumpleto o ganap na paghahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na walang biyaya o paghahayag ng pag-ibig bago pa man ito.
Ang isang napakahalagang prinsipyo na binabanggit ay ito. Ang pamantayan ng Diyos ay laging nakaayon sa antas ng liwanag o kaalaman na natatanggap ng isang nilalang. Mas malaki ang kaalamang ipinagkaloob sa iyo, mas malaki ang inaasahan mula sa iyo. So para sa mga anghel na direktang nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos, sapat na yung liwanag na yon para makagawa sila ng tamang desisyon. Hindi pa nila kailangan yung full revelation ng krus. Iyon ang sinasabi ng pananaw na ito. Ang biyayang ibinigay sa kanila ay sapat at angkop para sa kanilang kalagayan. Ang pagtanggi ni Heliel ay hindi dahil sa kakulanan ng biyaya, kundi dahil sa pag-usbong ng pagmamataas sa kanyang puso. Okay, malinaw yan. Pero alam mo, habang pinapakinggan kita, parang ang simple ng solusyon, no? Piliin mo lang ang biyaya. Kung ganoon kadali, bakit merong pang ikalawang pananaw na nagsasabi ng eksaktong kabaligtaran? Dito na tayo sa side ng defense attorney. Ang sabi sa mga source mo, ang pagbagsak ni Hallel ay hindi maiiwasan. Nakatakda na. Period. Bakit daw? Simple lang daw ang dahilan ayon sa pananaw na ito. Dahil ang mga nilalang ay walang sariling lakas para manatiling matuwid. Kinikilala rin ito ng unang pananaw. Pero dinadala ito ng ikalawang pananaw sa sukdulan itong konklusyon. Okay. Kung wala kang sariling lakas at ang lakas ay kailangang ibigay sa iyo, ang anumang kabiguan ay dahil sa hindi pagkakaloob ng sapat na lakas. Kaya, hindi maiwasan. Pero teka, parang may problema dyan. Kung totoo yan, hindi ba't ang Diyos ang may kasalanan? Parang sinasabi nito na inutusan ng Diyos si Hallel na gawin ng isang bagay na alam niyang imposibleng nitong gawin. At dyan mismo tinatamaan ng source mo ang kahinaan ng ikalawang pananaw. Mabilis itong tinutulan sa pamamagitan ng isang rhetorical na tanong na iniiwan para pag-isipan mo. Kung ganoon, inutusan ba ng Diyos si Hallel na sundin ang isang utos na imposible naman pala niyang sundin? Oo nga, no? Yung tanong na yan, direktang kumukwestiyon sa hustisya at kabutihan ng Diyos. At yan ang malaking balakid na kailangang lampasan ng teoryang ito. Grabe, ang bigat. Okay, ilipat natin ang ating investigasyon. Ikalawang kaso, si Adan sa Hardin ng Eden. Halos pareho ang tanong pero iba ang sitwasyon. Kaya ba niyang labanan ang tukso ni Satanas? Balik tayo sa pananaw ng prosecutor. Oo, at konsistente sila. Ang sagot ay isang matunog na, oo, kaya niya. Parehang lohikang ginagamit. Hindi magbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi kayang lampasan, basta't aasa ang nilalang sa kanyang biyaya. May idinagdag pang isang nakakaintriga ang punto ang source mo. Kung napagtagumpayan ni Adan ang tukso, ang kanyang malayang kalooban ay maaaring naging perpekto at hindi na matutukso pa. Talaga? Oo, nang hindi na niya kailangang maranasan ang lahat ng pagdurusa at kasalanan. Sliding doors moment. Isang desisyon lang at ibang-iba sana ang kwento ng sangkatauhan. Pero eto yung malaking pero na laging sumasagi sa isip ko. At binanggit din to sa mga materyales mo. Paano naman yung paunang kaalaman o foreknowledge ng Diyos? Malinaw na sinabi sa source na alam na ng Diyos na babagsak si Adan. Hindi lang yon. Bago pa man likain ang mundo, plano na niyang gamitin ang pagbagsak na iyon para itayo ang krus. Teka, dito ako nalilito. Kung alam na ng Diyos ang ending, paano naging tunay ang pagpili? Yan ang tinatawag na million-dollar question sa theology. Para kasing nanonood ka ng replay ng isang basketball game, di ba? Alam na alam mong isushoot ng paborito mong player yung three-pointer. Pero para sa kanya, sa moment na yon, choice pa rin yun. Ganun ba? Okay? Magandang analogy yan. At kinikilala mismo ng source mo na ito isang dakilang misteryo. Ang paliwanag na binibigay ay ito. Ang paunang kaalaman ng Diyos ay hindi katumbas ng pagtatakda. Okay. Ang pagkaalam sa resulta ay hindi nag-aalis sa bigat at realidad ng proseso ng pagpili ni Adan. Ang pagpili ay nanatiling tunay. May isang sidetrack dito sa source. Kung sakaling ibang nilalang na hindi babagsak ang ilagay sa posisyon ni Adan, maaaring ibang paraan ng ginamit ng Diyos para sa plano niya. So nag-a-adjust yung plano. Parang ganon, ang plano ay nababago,
pero ang pagpili ay totoo. So ang plano ng Diyos ay parang isang Waze. Alam niya ang destination, pero kung lumiko ka sa maling kalsada, mag-recalculate lang siya. Dadalhin ka pa rin doon kahit na mas mahirap ang daan. Perpektong paglalarawan. At yung mas mahirap na daan na yan, detalyado sa mga source mo. Dahil sa pagpili ni Adan, isinumpa ang lupa. Nagkaroon ng tinik at dawag. Lumitaw yung tinatawag na pagnanasa ng laman na ginagawang isang palaging labanan ng pagsunod. At ang pinakamalala, si Satanas ang naging pansamantalang prinsipe ng mundong ito. Dito na pumasok yung karahasan, sakit at yung sistema ng survival of the fittest. Grabe ang epekto ng isang pagpili. Sobra. Okay, yan ang kaso ng prosecutor, matibay. Pero ngayon, pakinggan natin yung defense attorney. Dahil kung yung pananaw nito kay Hillel ay radical na, yung pananaw nito kay Adan na nasa mga source mo ay talagang nakakagulat. Iginigiit nito na hindi talaga kayang iwasan ni Adan ang pagbagsak. Bakit daw? Ang dahilan, direktang konektado sa punto mo kanina tungkol sa krus. Ayon sa pananaw na ito, dahil hindi pa lubos na naihayag ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng krus noong panahon ni Adan, imposible para sa sinumang nilalang na tunay na magmahal at sumunod ng walang pag-iimbot. Paanong imposible? Kasi, ang pagsunod na nakabase lang sa utos o takot ay hindi raw tunay na pagsunod. Kailangan yung pag-ibig na ipinakita sa krus para magkaroon ng tunay na kapangyarihan ng isang nilalang na sumunod. At dahil wala pa yon, si Adan ay nakatakdang mabigo. Pero may isa pang punto rito na, kailangan nating himayin. Sinasabi sa source na si Adan ay hubad at patay na sa espiritual bago pa man niya kainin ng prutas. Anong ibig sabihin niyan? Akala ko ba naging makasalanan siya pagkatapos niyang kumain? Alam mo, eto yung parte na talagang kailangan mong upuan at pag-isipan. Kasi binabago nito ang lahat. Sa pananaw na ito, yung pagiging hubad ni Adan, hindi lang pisikal. Simbolo raw ito ng kahiyan ng kasalanan na nasa kanya na. Nasa kanya na? Oo, at yung pagiging patay sa espiritu, ibig sabihin, wala siyang likas na koneksyon o pag-ibig sa Diyos. Kaya yung tukso at yung utos, hindi raw isang pagsubok sa katapatan niya. Kung hindi pagsubok, ano yon? Isa raw itong diagnostic tool. Diagnostic tool? Oo, isang paraan ng Diyos para ipakita kay Adan ang kanyang tunay na kalagayan. Parang isang doktor na nag-utos ng MRI. Hindi para magdulot ng sakit, kundi para makita ng pasyente yung cancer na matagal na palang nasa loob niya. Yung pagkain ng prutas, yun yung resulta ng MRI na nagkukumpirma sa sakit na dati nang nandudon. Grabe. So, sa teoryang ito, yung pagbagsak ni Adan, yung unang Adan, ay isang kinakailangang hakbang sa ingranding plano ng Diyos? Eksakto. Ito raw ay para bigyan daan ang pagdating ng huling Adan, si Kristo. Si Kristo. Siya ang magpapakilala ng pag-ibig sa krus na siyang magiging lunas sa sakit at magbibigay ng tunay na kapangyarihan sa tao upang sumunod. Kaya ang pagdagsak ay hindi isang trahedya o aksidente, kundi isang mahalagang eksena sa isang mas malaking kwento. Hindi ito plano B. Ito ang plano A mula pa sa simula. Ngunit, katulad kanina, mukhang may mga butas din ang teoryang ito, no? At nag-iwan din ng source ng mga mabigat na tanong laban dito. Una, kung imposible ang pagpili, para saan pa ang utos? Meron pa bang tunay na malayang kalooban? Parang kalokohan na utusan ng isang taong walang paa na tumakbo, di ba? Tama. At ang ikalawang tanong ay mas personal pa. Kung si Adan ay patay na sa simula pa lang, kasalanan pa ba niya ang kanyang kalagayan? Hindi ba't parang sinisisi siya sa isang kondisyon na hindi naman niya pinili? Oo nga. Parang isinilang siyang may sakit, tapos pinarusahan dahil may sakit siya. At yan talaga, sumasabog yung isip natin, di ba? Oo. So habang binabasa ko yung mga notes mo, naisip ko mukhang dito ka rin nag-struggle sa tensyon sa pagitan ng plano ng Diyos at sa bigat ng sarili nating mga desisyon. Dahil yan ang nasa puso ng buong debate na ito. Yung tensyon sa pagitan ng soberanya ng Diyos at responsibilidad ng tao. Parang nanonood ka ng isang puppet show kung saan sinasabi ng puppeteer, malaya kang gawin ang gusto mo habang hawak-hawak niya lahat ng tali. Oo. Yan yung tensyon na iniiwan sa atin ng mga source mo. Kaya ano ang
ang kahulugan ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig, ipinakita sa atin ng mga source mo ang dalawang magkaibang lente. Sa isang dako, yung pananaw na binibigyan tayo ng ganap na responsibilidad. Sina Hillel at Adan ay may tunay na pagpipilian at ang mundo natin ngayon ay direktang resulta ng desisyon nilang tanggihan yung life vest. Ang bigat ay nasa balikat nila at sa atin. Sa kabilang dako naman, meron tayong isang pananaw ng isang napakalaki at misteryosong plano. Isang plano kung saan ang pagbagsak ay isang hindi maiiwasan at marahil kinakailangang bahagi para maisakatuparan ang isang mas dakilang layunin, ang paghahayag ng pag-ibig ng Diyos sa krus. Sa pananaw na ito, hindi tayo mga pangunahing aktor, kundi mga karakter sa isang kwentong isinulat na. So, ang buong debate pala ay umiikot sa isang tanong. Mas mahalaga ba sa Diyos ang ating tunay na kalayaan kahit humantong ito sa pagkasira, o mas mahalaga ang kanyang perpektong plano kahit na mga hulugan ito na yung ating pagpili ay isa lang talagang ilusyon? At ang mga source na ibinahagi mo ay hindi nagbibigay ng isang simpleng sagot. Sa halip, pinipilit kanilang harapin ang bigat ng tanong na yan at pagnilayan ng kalikasan ng Diyos, ng tao, at ng kahulugan ng kalayaan. At bilang panghuling palaisipan para sa'yo, nahango rin sa mga materyales. Sinasabi ng unang pananaw na ang utos ng Diyos ay hindi mabigat at kayang tuparin, kung hindi lang natin tatanggihan ang kanyang biyaya, yung life vest. Kung ipagpalagay nating totoo yun para kina Hillel at Adan sa perfectong kalagayan nila, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga pagsubok, tukso at desisyon na iyong hinaharap, hindi sa hardin ng Eden, kundi dito mismo sa iyong buhay araw-araw?